Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 76. Haha, ikaw ay ganap na tama. Walang anuman ang 9 kumpara sa iyo, matapat na sabi ni Levi. Ang kahangahangang paraan lamang ni Francis Hicks ay higit na mataas kaysa sa 9. Umupo si Levi sa sofa at nagsalin din ng isang baso ng alak. Humigop siya at sinabing, I can tell you firmly, Mr. Secrets. Hindi pwede ang 500 milyon. Ngunit maaari nating pag-usapan ang presyo. Napatingin si Francis kay Levi. Ako ay isang mapagpasyang tao. Mag-offer sa akin ng presyo. Hindi umimik si Levi. Nagtaas din siya ng kamay. Hindi mapakali si Francis sa tanawing iyon. Niloloko mo ba ako? 50 milyon. Hindi pwede yon. Maaaring lumitaw kung mag-alok ka sa akin ng 4 na milyon. Ngumisi si Levi. Nagkakamali ka, Mr. Secrets. Hindi naman 50 milyon. Galit na tumayo si Francis. 5 milyon. Nakakainis ka, Levi Garrison. Hayaan mo akong maging tapat. Wala akong pakialam kay 9. Haharapin mo ang mga kahihinatnan kung magagalit ka sa akin. Tinapik ni Levi ang balikat ni Francis. Tumahimik ka, Mr. Secrets. Matino akong tao. Kaya paano ako mag-aalok sa iyo ng 5 milyon? Kitang-kitang lamambat ang ekspresyon ni Francis. Inakala niyang nagbibiro si Levi kanina. Ngunit ang sumunod na paglilinaw ni Levi ay nabigla sa kanyang kaibuturan. Alok ko sa iyo 5. Ang kapaligiran sa loob ng silid ng pagpupulong ay umabot sa puntong kumukulo pagkatapos. Bam! Hinampas ni Francis ang mesa at galit na sinigawan si Levi. Niloloko mo ba ako? Papatayin kita. Crack crack crack. Ang 6 na bodyguard sa likod ni Francis Hicks ay iginuhit ang kanilang mga bayonet sa loob lamang ng 1 segundo. Itap tap tap. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng meeting room. Mahigit 30 lalaki ang sumugod sa silid. May kabuuang 40 lalaki ang nakapalibot kay Levi at Asher Dragon, na iniwan silang walang puwang upang makatakas. Bawat isa sa mga bodyguard na ito ay lubos na sanay at bihasa sa pakikipaglaban. Tumingin si Francis kay Levi nang nanunuya. Wala ka bang narinig tungkol sa akin mula sa 9? Walang sino man sa buong Northampton ang may lakas ng loob na lapitan ako. Kahit na ang pinakamakapangyarihang boss ng mafia, si Jack Smith, ay kailangang magbigay ng galang sa akin. So how dare nobody like you dares to make fun of me? Siguradong pagod ka na sa buhay. Nag-aapoy sa galit si Francis. Hindi nabigla si Levi. Hindi kita pinagtatawanan. Taos-puso ako sa pakikipagnegosyo sa iyo. Ang 5 ay higit pa sa sapat na pambayad para sa video. Si Francis Hicks at ang kanyang mga bodyguard ay nilamon ng galit matapos marinig ang mga salita ni Levi. Gusto niyang bilhin ang pagkakaroon ng video na may 5 lang. Nanaginip ba siya? Lalagyan ng nobela? Tanong ni Francis kay Levi. Seryoso ka? Hindi ako naging seryoso sa buong buhay ko. Babayaran kita ng 5 para sa video. Tumanggo si Levi. Kung ganoon, dapat seryoso rin ako. Maaari mong bilhin ang video na iyon mula sa akin sa halagang 500 milyon o hayaan mo akong putulin ang iyong mga braso. Magdesisyon ka sa sarili mo. Hingal na hingal si Francis sa galit. Gayunpaman, parehong tumawa sina Levi at Asher Dragon matapos marinig ang kanyang pagbabanta. Napatulala si Francis at ang kanyang mga bodyguard sa kanilang reaksyon. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka sa lugar na ito nang hindi nasaktan? Ngumiti si Francis ng masama. Alam mo ba kung paano ko naitatag ang aking impluwensya sa lungsod na ito? Ang mga bodyguard na ito ang mga haligi ng aking tagumpay. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Lahat sila ay mga mersenaryo at veterano mula sa larangan ng digmaan. Lahat sila ay lumahok sa mga digmaan at pumatay ng mahigit 10 tao. Ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga tauhan ni 9. Walang nang ahas na saktan ako dahil sa kanila. Kahit si Jack Smith mismo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 77. Milyon-milyon na ang ginastos ko para alagaan ang bawat isa sa mga bodyguard na ito at gumastos ng mahigit 10 milyon para sa kanila. Umungol si Francis sa direksyon ni Levi. Sino ka para makipagkompetensya sa akin? Sa tingin mo kaya mo akong labanan sa suporta ni 9? Anong biro? Batay sa pagsisiyasat ng Asher Dragon, nagsasabi ng totoo si Francis Hicks.
Walang sino man sa Northampton ang naglalakas loob na maglagay ng daliri sa kanya, sa kabila ng pagiging may-ari lamang ng isang pribadong ahensya ng investigador. Dinaig ng kanyang mga bodyguard ang mga puwersa ng underworld sa lungsod na ito. Tapos ka na bang magdaldal? Casual na tanong ni Levi. Kunin sila. Galit na utos ni Francis. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nila si Asher Dragon na dahan-daang nagtanggal ng kanyang damit sa tabi ni Levi. Thump! Natigilan ang lahat matapos tanggalin ni Asher Dragon ang kanyang singlet. Ang nakita nila ay ang dami ng nakakakilabot na peklat na bumabalot sa bawat pulgada ng kanyang balat. Ang mga bodyguard ay mga veterano ng digmaan. Kaya alam nila ang sanhi ng mga galos. Karamihan ay mga tama ng bala. Ang ilan ay mga peklat na naiwan mula sa lumilipad na mga shrapnel at ang mga corroded na bahagi ng balat ay sanhi ng mga kemikal na armas. Kahit na ang mga taong nakaranas sa larangan ng digmaan na tulad nila ay hindi maisip ang isang tao na nagtatamaw ng napakaraming pinsala na nag-iwan ng napakaraming peklat sa kanilang katawan. Ang mga sugat na ito ay naruroon lamang sa mga maladyos na nilalang sa mga lugar ng digmaan. Dapat ay lumahok sila sa libu-libong digmaan upang maipan ang mga peklat na iyon, lalagyan ng nobela. Sigurado ang mga bodyguard na si Asher Dragon ay isang sundalo rin. Isang maalamat na sundalo gayunpaman. Natarante si Francis nang mapansin niya ang takot na mga ekspresyon sa mukha ng kanyang mga bodyguard. Pero sabay sigaw niya, "Anong ginagawa mo? Natatakot ka ba? Natatakot ka ba sa paningin ng ilang mga peklat? Ibaba mo siya, at gagantimpalaan ko ang taong gumawa nito ng 1,000,000. Sa wakas, sumugod ang isa sa mga bodyguard dala ang kanyang bayoneta pagkatapos maibigay ang utos. Bam! Sinipal ni Asher Dragon ang bodyguard na iyon at pinalipad siya pabalik. Napasandal siya sa pader at nanatili sa lupa habang nanginginig ang katawan. Sumakay ka sa kanya. Ang lahat ng mga bodyguard ay sabay-sabay na nagsara sa Asher Dragon. Tumpak tapo-tapo. Ugh! Umalangaw-ngaw ang mga daing ng sakit sa loob ng silid. Ilang sandali pa, tanging sina Asher Dragon at Francis lang ang nananatiling nakatayo sa loob ng meeting room habang si Levi ay hindi gumalaw sa couch. Lahat ng 40 bodyguard ay nakahandusay sa lupa, na puno ng sariling dugo. Ang eksena ay isang nakakatakot na tanawin. Natulala si Francis. Inilibot niya ang paningin sa paligid sa lubos na hindi makapaniwala. Ang hari ng digmaan mula sa 5 dakilang digmaang regiment ng Erodia, Asher Dragon. At ang Diyos ng digmaan ng Erodia. Ang mga mersenaryong nakahandusay sa lupa ay nakilala sa wakas sina Levi at Asher Dragon dahil minsan silang nag-cross sa landas sa isa't isa sa larangan ng digmaan. Ang mga maalamat na tagumpay ng God of War ay kumalat sa lahat ng war zones at battlefields sa mahabang panahon. Ang mga mersenaryo ay sumamba kay Levi bilang kanilang Diyos sa tuwing sila ay pupunta sa digmaan. Ang paglalagay ng pananampalataya sa Diyos ng digmaan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ngayon, ang mga bodyguard ay nakaluhod sa harap ni Levi, sinasamba niya pagkatapos na makilala siya kung sino siya. Diyos, Diyos ng digmaan, ang maalamat na Diyos ng digmaan. Ang propesyon ni Mr. Secrets ay upang mangolekta ng katalinuhan at eksklusibong impormasyon. Kaya alam niya ang tungkol sa pagdating ng Diyos ng digmaan sa Northampton. Si Francis ay kahit na alam ang maraming detalye kumpara sa iba. Naunawaan niya kaagad ang sitwasyon pagkatapos makinig sa kanyang mga bodyguard. Sila ang Diyos ng digmaan at Asher Dragon ng personal. Pwede ba nating pag-usapan ang presyo? Pinaikot-ikot ni Levi ang alak sa kanyang baso. Pumalakpak. Napayuko si Francis sa paanan ni Levi at galit na humingi ng awa. Kasalanan ko ang hindi pagkilala sa makapangyarihang Diyos ng digmaan, iligtas ang aking buhay. Nakikiusap ako sa iyo. Tumpak tapo-tapo. Panay ang suntok ni Francis sa kanyang noo sa sahig para ipahayag ang kanyang sinseridad. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 78. Ngumisi si Levi. Ano bang kailangan ko sa buhay mo? Kailangan ko lang ng video. Ibibigay ko sa iyo ang video, sir. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Natakot si Francis sa labas ng kanyang talino. Babayaran kita ng 5 gaya ng ipinangako, sabi ni Levi. Inilabas ni Asher Dragon ang pera sa kanyang bulsa at inihagis sa mukha ni Francis. Hindi mo na ako kailangang bayaran, sir.
Pilit na ngumiti si Francis. Kunin mo na lang. Nagtaas ng tono si Levi. Masunuring itinago ni Francis ang 5 sa kanyang bulsa at mabilis na iniabot ang USB na naglalaman ng video kay Levi. Laruin mo. Nagmamadaling pinatugtog ni Francis ang video sa screen pagkatapos matanggap ang order. Hindi nagtagal, ipinakita ang isang footage sa screen. Ang background ay ang rooftop ng gusali ng Levi Group. Maraming tao ang nandoon, at nahati sila sa 3 partido. Si Morris Atkinson ay nag-iisa. Ang kabilang partido ay ang pamilyang Garrison. Namely Brian, Victoria, Ashton, Lionel, at Tammy. Habang ang huling party ay binubuo ng ilang kabataan, kasama sina Philip Hardy, Kate Page, Misty Dennis, at Holly Nelson. Ang mga kabataan iyon ay malapit sa kaibigan ni Morris. Si Holly Nelson ang love interest ni Morris habang hinahabol siya nito. Noong nakaraan, nangako si Holly na magiging opisyal na kasintahan ni Morris pagkatapos ng kasal ni Levi. Siya ang groomsman niya habang siya naman ang bridesmaid ni Zoe. Ang natitirang bahagi ng video ay madaling maunawaan. Ang pamilyang Garrison ay nagbanta kay Morris na tumalon sa gusali. Kung hindi, papatayin nila si Holly at ang iba pa. Binanggit din nila ang tungkol sa pananakit kay G at Ginang Atkinsons. Walang ibang pagpipilian si Morris kundi ito pa rin ang kanilang hiling para maprotektahan ang kanyang mga magulang, kasintahan, at mga kaibigan. Ngunit masayang ngumiti si Holly at ang 3 iba pang tao pagkatapos tumalon si Morris mula sa rooftop. Nakita ko, kaya't nakipagsabuatan sila sa pamilyang Garrison sa simula pa lang para pilitin si Morris na tumalon sa gusali. Madaling na-control ng pamilyang Garrison ang Levi Group nang mawala si Morris. Ngumisi si Levi pagkatapos niyang mag-video. Ang temperatura sa loob ng silid ay tila bumaba sa ibaba ng lamig, lalagyan ng nobela. Hindi napigilan ni Francis na kiligin. Masyadong nakakatakot itong lalaking nasa harapan ko. Ang kanyang puot ay magdadala ng hindi mabilang na kamatayan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo, sir, nakipagsanib puwersa si Holly Nelson at iba pa sa pamilyang Garrison para itayo si Mr. Morris. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Holly Nelson ay nakatanggap ng mga palabas mula sa pamilyang Garrison. Siya na ngayon ang presidente ng Star Entertainment. Nakatanggap din ng mga promosyon ang malalapit na kaibigan ni Mr. Morris. Namamahala na sila ngayon ng sarili nilang kumpanya, ayon sa pagkakabanggit. Sila ang may pananagutan sa paninirang puri ni Mr. Morris at sila ang nag-leak ng mga huwad na impormasyon tungkol sa kanya sa publiko, alok ni Francis. Basag. Natakot si Francis habang dinudurog ni Levi ang baso ng alak sa kanyang mga kamay habang nagkapira-piraso. Lahat sila ay dapat mamatay. Dumausdas ang mga salita sa nagngangalit ng ngipin ni Levi. Nanginginig ang mga paa ni Francis. Napaluhod siya sa lupa. Tara na, bininisita namin si Holly Nelson bukas. Utos ni Levi. Pagkatapos ay lumabas siya sa lugar kasama si Asher Dragon. Matagal na lumuhad si Francis sa sahig kahit nakaalis na silang dalawa. Basang-basa ang kanyang katawan sa malamig na pawis. Pumayag ako kay Jack Smith nang makipag-ugnayan siya sa akin 2 araw ang nakalipas. Gusto niyang aitag ako sa libingan ni Morris Atkinson para matakot sina Nueve at Levi Garrison. Hindi ko tatanggapin ang tanong na iyon ngayon, kahit na mayroon akong 1,000 buhay na matitira. Si Levi Garrison ay ang maalamat na Diyos ng digmaan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang tanging impormasyon na makukuha ko tungkol kay Levi Garrison sa panahon ng kanyang pagkakakulong ay ang pagpunta niya sa parehong bilangguan bilang 9. Matagal na kasi siyang umalis sa kulungan. Ang kanyang profile ay inuri na ngayon at protektado ng hukbo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 79. Dumating sina Levi at Asher Dragon sa isang manor pagkatapos. Ito ang lugar na tinutuluyan ni Asher Dragon at ng iba pa. Nandito na lahat ang 4 na babae, sir. Bulong ni Asher Dragon. Sige, ipasok mo sila, utos ni Levi. Tinignan niya ang profile ng mga babae sa couch. Ang mga babaeng ito ay mga executive sa malalaking korporasyon sa nominally. Ngunit sila ay, sa katunayan, mga profesional na mistresses. Ang kanilang propesyon ay nangyayari sa kanila na kinikilala ang mga maimpluwensyang at mataas ang ranggo na mga numero at maging kanilang mga mistresses.
Sa sandaling matagumpay nilang naitatag ang katayuang iyon, sadyang mag-iiwan sila ng mga piraso ng ebidensya para mailathala ang balita ng kanilang pagtataksil at hindi nagsusumikap sa reputasyon ng mga maimpluwensyang figure na ito. Ang kaso ni Morris ay isang perpektong halimbawa. Lahat sila ay sinubukang mapalapit sa kanya bago siya mamatay. Sinadya nilang pinayagan ang paparazzi na kumuha ng mga larawan nilang magkasama. Matapos mailabas ang fake news, naging matibay na ebidensya ang mga larawan nilang papasok sa mga hotel bilang mag-asawa para suportahan ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga mistress ni Morris. Ito ang paglalarawan ng kanilang trabaho, at kadalasan ay binabayaran sila ng malaki pagkatapos makumplito ang kanilang mga gawain. Pumasok sa kwarto ang 4 na babae pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanilang hitsura, kilo, at ugali ay ganap na naiiba sa mga batang babae sa mga nightclub. Nagbigay sila ng aura ng isang babaeng may karera. Lahat sila ay mayabang na nakatingin kay Levi. Inihambing ni Levi ang kanilang mga mukha ayon sa kanilang mga profile sa kanyang kamay. Nicole, Gina, Tasha, at Sasha. Sino ka? Bakit mo kami dinala dito? Sinaman ng tingin ni Nicole at ng iba si Levi. Siguro lahat kayo hindi na ako makikilala. Magpapakilala ako. Ako si Levi Garrison. Ano? Levi Garrison. Bumagsak ang mukha ng 4 na babae nang marinig iyon. Huwag kang kabahan. Nandito lang ako para linawin ang isang bagay sa iyo. Ano ang nangyari sa aking matalik na kaibigan, si Morris Atkinson, 6 na taon na ang nakalipas. Nagulat sila nang kusa nilang itinaas ang tono ni Levi, lalagyan ng nobela. Hayaan ko kayong lahat na umalis ng walang pinsala kung aaminin ninyo ang totoo. Sinaman sila ng tingin ni Levi. Nagpalitan ng tingin si Nicole at ang iba pang mga babae bago sila sumagot. Ano? Lahat ng tungkol sa kanya ay iniulat sa balita, at iyon ang katotohanan. Dinala niya iyon sa sarili niya. Ano ang kinalaman natin sa bagay na iyon? Paalis na tayo agad. Kung hindi, hahaharapin mo ang mga epekto. Ngumiti si Levi. Ngunit ang iyong mga propesyon ay malinaw na nakasaad dito sa iyong profile. Kita mo. Sinasiraan mo kami. Hindi namin ginawa iyon. Nagsinungaling sa amin si Morris Atkinson. Tsaka ano bang masama kung magstay kami sa kanya kung single siya? Ang walang kwentang bagay na iyon ang nagdala niyan sa sarili niya. Wala tayong kinalaman sa pagkamatay niya. Tama iyan. Hayaan mo na tayo. Kung hindi, makakatanggap ka ng katulad na kapalaran, Levi Garrison. Tinakat siya ni Nicole at ng iba pa. Hindi sila natakot kay Levi dahil may umalalay sa kanila. So, hindi ka nagko-confess? Tanong ni Levi. Wala kaming sinasabi sa iyo. Wala namang dapat sabihin eh. Sabi ni Nicole sa magarbong paraan. Itapang. Hindi na nagsalita pa si Levi. Naglagay siya ng baril at ilang bala sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa lahat ng 4 na mukha ng babae ng sabay-sabay. Tandaan mo na limitado lang ang pasensya ko. Malamig na tinitigan sila ni Levi. Nag-cross arms si Nicole sa harap ng dibdib at ngumisi. Wala ka nang tinatakot ngayon. Ano ang gagawin mo? Patayin kami. Mayroon kaming isang malakas na figure na sumusuporta sa amin. Iniisip ba niya na kami ay ilang immature young girls? Alam namin na sinusubukan niya lang kaming takutin. Kaya walang dahilan para matakot. Natahimik si Levi. Kinalas niya ang isang bala at ibinuhos ang pulbures sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay sinindihan niya ng pasporo ang pulbos ng baril. Whoosh! Ang nagninangas na apoy ay sumabog habang ang init ay umabot sa mga kababaihan. Arg! Napaatras sila na gulat dahil natatakot silang masunog. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 80. Hinawakan ni Asher Dragon ang braso ni Nicole at pilit siyang dinala sa kinaroroonan ni Levi. Binaklas ni Levi ang isa pang bala at ibinuhos ang pulbos ng baril sa mukha ni Nicole. Si Nicole ay nahihirapan na sa lahat ng kanyang makakaya na sinusubukang palalayain ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang ibang mga babae ay nanginginig sa takot dahil naramdaman nila ang nakakatakot sa kapaligiran. I-click. Sinindihan ni Levi ang isa pang pasporo at inilapit ang apoy sa mukha ni Nicole. Ang kaunting pagkakamali ni Levi ay maaaring magdulot ng reaksyon sa pagitan ng apoy at pulbos ng baril, na humahantong sa pagkasira ng maselang mukha ni Nicole. Hindi. Huwag-huwag.
Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Histeryosong sigaw ni Nicole habang hindi kumukurap na nakatitig sa apoy. Pumalakpak. Napasubsob si Nicole sa sahig matapos kumala si Asher Dragon sa pagkakahawak niya. Paano ang iba sa inyo? Napatingin si Levi sa ibang babae. Pumalakpak. Sunod-sunod silang lumuhad kay Levi. Sasabihin namin sa iyo ang lahat. Lumapit sa amin si Rick Garrison at inayos ang lahat ng ito na mangyayari. Inirehistro din niya ang mga bahay sa ilalim ng pangalan ni Mr. Morris. Nagsasabi kami ng totoo. May katibayan pa nga tayo para suportahan ang ating mga salita. Lahat sila nasa mga cellphone natin. Silang apat ay matatalinong babae. Alam nilang kailangan nilang itago ang ebidensya para protektahan ang kanilang sarili. Ang lahat ng piraso ng ebidensya ay sapat upang patunayan na si Rick Garrison ang utak sa likod ng mga falsifikasyon, lalagyan ng nobela. Nakikita ko. Kaya siya iyon. Palagi kong iniisip na siya ang pinakamatuwid na tao sa pamilyang Garrison. Nakasuot siya ng salamin, nagbibigay ng gentleman vibe, at nakapagtapos pa sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Bukod dito, si Rick Garrison lang ang nagtrato sa akin ng maayos sa pamilya noon, siguro siya ang pinakamasama at pinakatuso sa kanilang lahat, maaaring si Rick Garrison ang strategist ng pamilya kung ihahambing ito sa ginawa niya, matagal na niya siguro itong pinlano para pabagsakin ako 6 years ago. Hahaha, I see now. Hayaan mo sila. Natakot si Nicole at ang iba pa nang makita nila ang ilang mga sundalo na naglalakad palabas. Nagsimula silang ma-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi. Sa wakas naunawaan ko na ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ni Morris. Napakahusay. Makikita ko sa aking sarili kung gaano kawalang bahala ang iyong kasalukuyang buhay, Holly Nelson. Binaba ni Levi ang labi. Kinabukasan, nagpunta si Levi sa Star Entertainment ng madaling araw. Nakita niya ang mga poster ni Holly sa buong lobby ng gusali. Siya ay lumilitaw na nagliliwanag at marangal sa mga larawan. Isa lang siyang hamak na modelo noong nakaraan. Nagawa niyang makamit ang kanyang tagumpay ngayon dahil kay Morris. Ngini siya ni Levi habang sinusuri ang poster. Bulong ni Asher Dragon sa tabi niya. Nakipag-appointment ako kay Holly Nelson in advance, sir. Oras na natin para makipagkita sa kanya. Sige. Isang receptionist ang lumapit sa kanila pagkaraan ng ilang sandali. Ginoo, Dragon, sundan mo ako. Ang opisina ng Pangulo ay matatagpuan sa ika-36 na palapag. May ilang security guard na nakatayo malapit sa entrance. Pinayagan nila sina Levi at Asher Dragon na makapasok lamang pagkatapos ng masusing pagsusuri sa seguridad. Si Holly ay nagtatrabaho sa loob ng opisina. Hindi siya nag-iwas ng tingin sa mga bisita kahit nakarinig siya ng mga galaw sa pinto. Maghintay ng sandali, Ginoong Dragon. Pupunta ako doon sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Levi sa sandaling iyon. Hindi ka ba maganda, Holly Nelson? Naramdaman ni Holly na parang pamilyar ang boses. Dahan-dahan siyang tumangala at napabulalas nang makita ang bisita sa kanyang opisina. Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 81. Hindi natatakot si Holly kay Levi dahil sa katayuan niya ngayon. Ngunit nag-aatubili siyang makipagkita kay Levi dahil nakonsensya siya kay Morris. Ngumiti si Levi. Ako yan. Bakit ka kinakabahan? Nanginginig ang mga paa ni Holly. Ngunit naglagay siya ng isang matigas na harapan. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako kinakabahan kahit kaunti. Umupo si Levi sa sofa. Nandito ako para bisitahin ka. Ikaw ang bridesmaid para sa kasal ko, kung tutuusin. Mabuti naman ang ginagawa ko. Pero hindi naman talaga kami close, kaya hindi na namin kailangan maghabol sa isa't isa. At saka, tulad ng nakikita mo, abala ako ngayon. Kaya dapat umalis ka kaagad. Mabilis na itinaboy ni Holly si Levi, lalagyan ng nobela. Relax, nandito ako para makipag-usap sa negosyo. Sinaman siya ng tingin ni Levi. Anong klaseng negosyo? Curious na tanong ni Holly. Ito ay tungkol sa isang video na sa tingin ko ay magiging interesado ka. Galit na saway ni Holly sa kanya. Hindi ako interesado sa anumang video. Umalis ngayon. Marahil ay dapat mong tingnan ang video bago mo sabihin iyon, mungkahi ni Levi. Lumapit si Holly sa kanya. Anong video yan?
Ipinakita sa kanya ni Levi ang video ng pagkamatay ni Morris. Agad na pumuti ng papel ang mukha ni Holly. Napabuntong hininga siya matapos mapanood ang video. Saan? Saan mo nakuha ang footage? Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito. Nandito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Pinanatili ni Levi ang ngiti sa kanyang mukha. Imposible yan. Fake ang video na yan. Bakit ko sasaktan si Morris Atkinson? Siya ang nanloko sa akin noon. Ganti ni Holly. Tumayo si Levi mula sa pagkakaupo. Ayos lang, kailangan ko nang umalis. Teka, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, sabi ni Holly. Sige, aaminin ko. Sinaktan ko siya, pero paano? Hindi ka magaling sa akin. Alam mo ang tungkol sa katotohanan, ngunit nagpasya kang i-blackmail ako sa halip na ipaghiganti ang iyong matalik na kaibigan isa ka ring hamak. Anong nangyari sa iyo ng malupit na katotohanan? Si Holly ay nasa ilalim ng impresyon na si Levi ay desperado dahil siya ay nakalabas na palabas mula sa bilangguan. Kaya kailangan niyang i-blackmail siya para mabuhay. Hindi niya alam, pinaglalaroan lang siya ni Levi. Bibigyan kita ng presyo, 1 bilyon. Ngumisi si Levi. Ano? 1 bilyon? Baliw ka ba? Bakit hindi mo i-blackmail ang pamilya Garrison sa halip? Galit na galit si Holly. Napangiti si Levi. Ang pamilyang Garrison ay magkakaroon ng lutisin ang isyong ito kung ilalabas ko ang video na ito sa publiko. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Ako. Nagpanik si Holly. Ngunit ang 1 bilyon ay sobra-sobra na para hilingin sa akin. Hindi ako papayag dyan. Inalok ni Levi si Holly ng 1 piraso ng kanyang isip. Kayong 4 ang nasa loob ng video and you're telling me 1 billion is too much to ask for. Bibigyan kita ng 1 araw para mangolekta ng pera. Ilalabas ko ang video na ito sa publiko kung hindi ko makita ang pera bukas ng umaga. Aalis na ako kung ganoon. Tumayo si Levi at lumabas ng opisina kasama si Asher Dragon. Pumalakpak. Bumagsak si Holly sa sofa sa kawalan ng pag-asa. Imposibleng makakolekta ako ng 1 billion kahit na ang status ko bilang presidente ng Star Entertainment. Sa totoo lang, mahirap na para sa akin ang makakalikom ng 205 milyon kahit na pantay-pantay nating ipamahagi ang halaga sa ating 4. Hindi ito gagana. Kailangan kong makipag-usap sa kanilang lahat. Nagdial ng ilang numero si Holly pagkatapos. Ang mga numero ay pag-aari ng ilang tao na tumabi sa kanya sa video, sina Philip, Kit, at Misty. Nakilala nilang tatlo si Morris sa pamamagitan ni Holly. Sila ay naging kaibigan niyang kaibigan, pangalawa lamang kay Levi Garrison. Ngunit ipinagkanulo nila siya sa huli. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlo sa opisina ni Holly. Sila ay mga presidente sa kani-kanilang kumpanya ngayon, na may mataas na halaga. Inilarawan sa kanila ni Holly ang lahat ng nangyari sa loob ng opisina kanina. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 82. Ano? Isang video. May video talaga. Nagdududa si Misty. Tumanggaw si Holly. Oo. Paulit-ulit kong sinuri. Ang video ay totoo. Ibig sabihin ba nito ay malalantad ang ating mga krimen kapag nailabas na sa publiko ang video? Mabangis na tanong ni Philip. Tumanggaw si Kit. Tama ka. Malalaman din ng lahat ang tungkol sa pagkakasangkot ng pamilya Garrison. Siguradong isasakripisyo nila tayo sa oras na iyon. Naniniwala akong lahat tayo ay pamilyar sa mga taktika ni Rick Garrison. Naluluha si Misty. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Walang magawang sabi ni Holly. Yun ang dahilan kung bakit ko kayo tinanong dito. Kailangan nating gumawa ng plano ng magkasama. May choice pa ba? Maaari lamang nating bayaran ang 1 bilyon para bilhin ang video. Kung hindi, kailangan nating harapin ang ating pagkamatay, sabi ni Philip. Oo, ano pa ang magagawa natin? Nanlumo si Kit. Guys, 1 billion ang pinag-uusapan dito. Bawat isa sa atin ay kailangang umubo ng 205 milyon. Handa ba kayong lahat na makibahagi sa halaga iyon? Paalala ni Misty sa kanila. Mayroon pa ba tayong ibang pagpipilian kahit na ayaw natin? Ganti ni Philip. Nagliwanag ang bloodlust sa mga mata ni Holly. May isa pang paraan. Ano? Sabay-sabay na napatingin sa kanya ang lahat. Makikipagkita kami kay Levi Garrison at papatayin siya kaagad. Ipinakita ni Holly ang kanyang walang awa na kalikasan.
Nagpalitan ng tingin ang iba sa grupo at tumango. Tama ka. Ang problemang ito ay malulutas sa pagkamatay ni Levi. Gagastos ako ng 1 milyon para kumuha ng ilang hitmen. Hindi na kailangang mag-aksaya ng 1 bilyon dahil dito. Tumango si Holly. Sige, tapos na. Makikipag-ugnayan ako sa mga hitmen dahil mayroon akong ilang koneksyon. Nagboluntaryo si Philip. Kami ni Misty ang magbabayad ng bayad. Inialok si Kit. Tapos tatawagan ko si Levi at ayusin ang venue, pananakot na sabi ni Holly. Hindi na sabi ni Holly na makipag-ugnayan kay Levi pagkatapos nilang mag-ayos. Naghintay siya hanggang alas 11 ng gabi bago niya i-dial ang numero ni Levi. Inihanda ko na ang pera, Mr. Garrison. Magkita tayo sa Lufthansa Club sa 12 o'clock. Tandaan dalhin ang orihinal na video, sabi ni Holly. Pumayag naman si Levi. Sige. Magkita na lang tayo. Nang mga sandaling iyon, nandoon na si Holly at iba pa sa Lufthansa Club. Si Philip ang may-ari ng club, kaya pinili nila ang lugar na iyon para mapadali ang pagpapatupad ng kanilang plano. Nag-hire ako ng 5 profesional na hitmen para sa 1 milyong isa, sabi ni Philip. Sige, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maghintay sa pagdating ni Levi. Medyo kinabahan si Holly ngunit mas nasasabik siyang patayin si Levi. Nakarating sina Levi at Asher Dragon sa club ilang minuto bago maghating gabi. Sinalubong sila ni Holly sa pasukan. Tapos pumasok sila sa isang private room. Tanong ni Levi pagkaupo niya. Nasaan ang pera? Paano mo ba ako babayaran? Sa sandaling iyon, ipinakita ni Holly at ng barkada ang nakakatakot na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa pera, Levi Garrison? Hindi mo pa rin magagastos ang pera. Galit na sigaw ni Philip. Tama iyan. Ang tanga mo talaga Levi. Pumunta ka dito dahil sa hiniling namin sa iyo. Tumawa ng masama si Kit. Tumingin si Levi kay Holly. Ano ang ibig sabihin nito? Ibigay ang orihinal na video ngayon, Levi Garrison. I can consider sparing your life kung susundin mo. Tanong ni Holly. Bam! 5 professional hitmen ang pumasok sa private room. Walang silbi para magpumiglas ka. Lahat sila ay sinanay na hitmen. Hinding-hindi ka makakatakas sa lugar na ito. Banta ni Philip kay Levi. Ibigay mo agad sa amin ang video. Kung hindi, papatayin ka namin. Hinimok ng lahat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 83. Ngumisi si Levi. Nang hihinayang, hindi ko nadala ang video. Pero inayos ko na may magpapadala nito. Sa palagay ko ay darating siya dito sa lalong madaling panahon. Ano? Hindi mo dinala ang video. Galit na galit si Holly at ang kanyang mga kaibigan. Patayin siya. Utos ni Philip, lalagyan ng nobela. Ngunit pinigilan sila ni Holly. Teka, kunin muna natin ang video bago tayo magdesisyong gumawa ng kahit ano. Dumating si Francis Hicks sa Lufthansa Club dala ang video na makalipas ang ilang sandali. Gustong agawin ni Holly ang USB na naglalaman ng video kay Francis, ngunit mas mabilis si Levi. Maaari kong ibigay sa iyo ang USB, ngunit dapat mong bayaran sa akin ang pera. Ngumiti si Levi. Sigaw ni Kit, nag-aalala ka pa rin tungkol sa pera kahit nasa ganitong uri ng sitwasyon, Levi. Sa tingin mo ba, may inihanda kaming pera para sa iyo? Hayaan mo akong maging tapat. Sisirain namin ang video ngayon at papatayin ka rin. Tumawa ng mali siya sina Philip at Misty. Pinag-cross ni Holly ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at pinalaki si Levi sa magarbong paraan. Ikaw ay ignorante gaya ni Morris noong araw ng kanyang kamatayan. Dahan-daang dumilat si Levi nang marinig ang sinabi ni Holly. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Holly at nang iba nang magtama ang mga mata niya. Anong meron sa kanya? Ang mga mata niya. Nakakatakot. Sa sandaling iyon, naisip nila na nasaksihan nila ang madyugo at nakakakilabot na mga eksena sa larangan ng digmaan na makikita sa mga mata ni Levi. Umalangaw sa tabi ng kanilang mga tainga ang mga hiyawan at panaghoy ng paghihirap. Tuluyan na silang natulala sa nakakatakot na tingin ni Levi. Iklik, pinitik ni Francis ang kanyang mga daliri. Bam! Basag! Bumukas ang pinto ng private room. Mahigit 100 ng lalaki ang sumugod sa silid. Kaluskos, kaluskos. Lahat ng 5 na hitmen ay naiwang handusay sa pool ng dugo bago pa man sila makapag-react.
Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay nang maramdaman ni Holly at ng iba pa na may nakadikit sa likod ng kanilang mga ulo. Nagbuga sila ng malamig na pawis habang ang Kailanawan ay nahuhulog sa kanila. Napatulala si Holly at ang kanyang mga kaibigan nang makita ang mga maskuladong lalaki na may iba't ibang kutis ng balat na nakapalibot sa kanila. Kayong lahat ay isang grupo ng mga baliw, Holly Nelson. Sa tingin mo ba sapat na ang 5 profesional na hitmen para patayin ang lalaking ito? Anong biro? Ngumisi si Francis. Hindi makapaniwalang tumingin sina Holly, Kate at Misty kay Philip. Walang magawang paliwanag ni Philip. Hindi ko alam na ganito sila kaina. Tinanggap ko sila dahil nagtatrabaho sila para sa kilalang Jack Jr. Si Jack Jr. ay anak ni Jack Smith. Nagbahagi siya ng katulad na impluwensya sa 9 sa underworld ng Northampton. Si Jack Jr. ay nagpapatakbo ng isang kumpanya na nagbibigay ng mga serbisyo sa seguridad, ngunit sa katunayan, ito ay isang pabalat para sa isang organisasyong hitmen. Gumastos si Philip ng 5 milyon para kunin ang mga hitmen sa kanya. Ngunit tiyak na hindi niya inaasahan na magiging walang silbi ang mga ito. Si Philip, Kate, at Misty ay nanginginig sa takot. Si Holly naman ay medyo kalmado. Napatingin siya kay Francis nang nagtataka. Sino ka? Nandito sila dahil sa akin. Sabi ni Levi habang naglalakad papunta kay Holly. Naglakbay ang panginginig sa gulugad ni Holly. Nakakatakot na tanong niya. Anong gusto mo? Gusto kong ipaalam sa iyo ang mga epekto ng paggawa ng pagkain ulo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Levi sa mukha ni Philip dahilan para mawalan siya ng malay. Sa sandaling ito, nagwawala si Holly. Nanginginig ang kanyang mga paa nang hindi niya namamalayan habang umiiyak siya sa sobrang takot. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 84. Pumalakpak. Nahulog si Philip sa sahig. Nag-hysterical si Misty at Kate. Gusto kong pumunta kayong tatlo sa libingan ni Morris at magsisipagkaraan ng 3 araw. Sundin mo ako, at maaari kong simulan alang na iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, haantong kayong lahat sa kanya. Tinapik ni Levi ang pisngi ni Holly. Kailangan nilang bayaran ang kanilang kasalanan sa kanilang buhay. Pero gusto kong magsisi muna sila sa harap ng puntod ni Morris. Umalis si Levi kasama ang kanyang mga tauhan pagkatapos, hila-hila ang walang malay na katawan ni Philip. Si Holly at ang iba ay nakaugat sa kanilang mga batik habang patuloy silang nanginginig. Hindi na nila ninais na mahuli muli sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon sa kanilang buhay. Sabi ni Levi kay Francis pagkaalis nila sa Lufthansa Club. Ibili mo ako ng kabaong. Kinabukasan. Isang kaguluhan ang sumiklab sa harap ng manor ng pamilya Garrison kaninang madaling araw. Ang hiyawan ay bumulaga sa bawat miyembro ng pamilya Garrison. Nagmamadaling tinungo ni Joseph Garrison ang pintuan sa harap ng kanyang pijama. Ano ang nangyayari? Natarante rin ang lahat. Kinilabutan sila nang makita ang kabaong na inilagay sa harap ng pasukan ng manor. Ang kapansin-pansing pulang kulay ng kabaong ay isang kakilakilabot na tanawin. Ang mga gwardya ng pamilyang Garrison ay maingat na tumingin sa kabaong. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng kabaong dahil wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na lumapit. Sino ang nagpapadala ng kabaong dito? Sigaw ni Joseph. Sino ang nangahas na pukawin ang pamilyang Garrison? Sinusubukan ba nilang ligawan ang kamatayan? Lalagyan ng nobela. Malamig na sabi ni Jacob. Kagagawan siguro ito ni Levi, Ama. Nagpapadala siya sa amin ng babala. Tama iyan. Dapat siya yon. Sino pa ba ang may lakas ng loob na gawin ito? Utos ni Joseph. May tumingin sa kabaong. Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob. Ngunit walang nangahas na humakbang pasulong dahil natakot sila sa labas ng kanilang talino. Paano kung bomba? Gustong pumunta ni Brian Garrison, ngunit nag-alinlangan siya. Sa sandaling iyon, si Rick Garrison, na may maamong hitsura, ay lumapit sa kabaong at itinulak ang takip. Napasinghap ang lahat nang makita ang bangkay na nakahandusay sa loob ng kabaong. Si Philip Hardy iyon. Nakilala agad ni Rick ang tao. Ano? Nagulat ang lahat. Si Levi ay isang bagay na matunten sila. Kailangan kong tanungin si Holly Nelson ng personal ngayon, sabi ni Rick. Dumating sina Holly, Misty, at Kit sa bahay ng pamilya Garrison pagkaraan ng ilang sandali.
Ipinaliwanag nila ang lahat at tinapos ang kakayahan ni Levi sa pamilyang Garrison. Nakakatakot siyang tao. Ang daming bodyguards from overseas sa tabi niya kagabi. Ang mga na-hitmen na inunahan namin ay parang mga paslit kung kaharap sila. Ikinwento ni Holly ang nakakatakot na karanasan. Iyan ay walang dapat ikatakot. Mahihigitan kaya niya ang puwersa ng pamilya natin. Si Brian at ang iba pa ay hindi mapakali. Kalmadong ipinahayag ni Rick ang kanyang iniisip. Gayunpaman, dapat tayong maging mas maingat. Kakilala ko ang isang grupo ng mga mersenaryo mula sa ibang bansa. Dadalhin ko sila dito dahil may oras tayo. Ngumiti si Jacob. Ang galing. Tiyak na haharapin ni Levi ang kanyang kapahamakan sa oras na iyon. Sa wakas ay makapagpahinga na si Holly at ang kanyang mga kaibigan matapos mapagtanto ang sapat na paghahanda ng pamilya Garrison. How dare Levi asked us to repent? Dapat na lang siyang pumunta sa impyerno. Hindi ako makapaghintay na makita ang mga sorpresang ipapakita sa amin ng aking anak na pagkaraan ng 2 araw. Napangiti si Ben Garrison at ang kanyang asawa. Sila ang mga magulang na umampon kay Levi, ngunit noon pa man ay tinatrato nila siya na parang utusan. Tumawa ng masama sina Brian at Victoria. Nako, sana ay mas mabilis ang oras. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 85. Habang siya ay nasa bahay, si Levi ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula kay Zoe, na humihiling sa kanya upang bisitahin ang construction site. Nakapagtataka, nakita lang ni Levi na nagtatrabaho ang mga tauhan ni Nueve pagdating niya. Wala nang makita ang mga trabahador ni Zoe. Lumapit si Levi kay Zoe at nagtanong, "Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Alam ng mga manggagawa ko ang tungkol sa pagpapatalsik sa akin sa pamilya Lopez matapos iulat ng media ang balita. Ayaw nilang madala sa gulo na ito, kaya pansamantala silang nagwewelga. Ang parehong bagay ay nangyayari din sa Imperial Meadows maging ang sekretarya ko ay umalis sa kanyang trabaho. Ano ang dapat kong gawin ngayon?" Nakatitig si Zoe sa mga mata ni Levi. Naiintindihan ni Levi ang damdamin ng mga manggagawa. Ang pamilyang Garrison ay sikat sa kanilang kalupitan. Walang gustong masaktan sila. Ito ay ibinigay na gusto nilang umalis dahil kahit ang pamilya Lopez ay pinalayas si Zoe upang iligtas ang kanilang sarili. Napakamot ng ulo si Levi. Patawarin mo ako. Hindi ko naisip ang kinalabasan na ito. Nalaman mo na ba sa wakas ang kahihinatnan ng iyong kawalang ingat? Bakit hindi mo ako pinakinggan? Hindi ka ba nasiyahan sa ating kasalukuyang pamumuhay? Hindi ka ginulo ng pamilyang Garrison, at binibigyan ako ng pagkakataong pangasiwaan ang malaking proyektong ito. Napakaganda ng buhay namin, kaya bakit kailangan mong gumawa ng napakaraming haba para sirain ito? Binomba ni Zoe si Levi ng mga volleys of questions. Huminga ng malalim si Levi at nakangiting sumagot. Tama ka, namuhay kami ng matiwasay. Pero ano ang dapat kong gawin kay Morris? Sa palagay mo ba ay mapapanatag ako? Alam mo kung paano namatay ang aking matalik na kaibigan at piniling walang gawin. Ako, si Levi Garrison, ay isang taong may karangalan. Hindi ko sinasadyang pukawin ang iba, ngunit pinigilan nila ako at pinasinungalingan ang mga krimen laban sa akin. Inilagay nila ako sa likod ng mga rehas at inagaw ang lahat sa akin. Ikaw dapat. Ang taong pinakakilala ako. Hindi ko kailanman kinukuha ang pag-aari ng sinuman sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hindi ako papayag na ang iba ay humakbang sa akin at manatiling walang sakit. Lalo na kapag ang bagay na ito ay tungkol sa buhay ng aking matalik na kaibigan at sa aking nakaraang kaluwalhatian. Dapat kong bawiin ang mga bagay na inalis sa akin sa lahat ng paraan. Hindi makapaniwalang tumingin si Zoe kay Levi. Nakakuha siya ng paghahayag sa sandaling iyon. Palagi kong napapabayaan ang nararamdaman ni Levi. Marami rin siyang dinadalang pasanin. Niyakap ni Zoe si Levi at humagulgol sa yakap. Mananatili ako sa tabi mo sa hirap at ginhawa, Levi. Napatingin siya sa construction site at nagpatuloy. Maaaring mawala pa ang buhay ko sa loob ng 2 araw. Kaya bakit kailangan kong pakialaman ang lahat ng bagay na ito? Naantig si Levi sa walang patid na pagmamahal sa kanya ni Zoe. Huwag kang mag-alala, Zoe. Ako na ang bahala dito. Sige, naniniwala ako sa iyo. Sinabi ni Zoe na dapat niyang gawin dahil gusto niyang palakasin ang loob ni Levi.
Ngunit wala siyang anumang pananalig kay Levi dahil hindi niya nailarawan ang tagumpay nito laban sa pamilyang Garrison. Anyway, I've still my resolution na samahan siya hanggang dulo, kahit mamatay kami ng magkasama. Ang ipinangakong araw ay malapit na sa isang kisap mata, lalagyan ng nobela. Ang susunod na araw ay ang araw na haharapin ni Levi ang pamilyang Garrison gaya ng kanyang pangako. Naghanda si Zoe ng maraming ulam noong gabing iyon at naglabas pa ng pinakamasarap na alak na mayroon sila. Biglang sabi ni Levi pagkatapos niyang lagok ng ilang baso ng alak. Bukas na ang araw na uunlad tayo, Zoe. Dapat ba naming bigyan ang iyong pamilya ng isa pang pagkakataon na sumama sa amin? Ikaw. Ang unang instinct ni Zoe ay ang pagsabihan ni Levi. Malaki pa ang kausap niya. Pero mapait na ngumiti si Zoe matapos niyang isipin ang posibilidad na sabay silang mamatay kinabukasan. Talaga, uunlad ba tayo? Dapat kong gawin ang lahat para mapasaya siya sa mga huling sandali natin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 86. Naisip ni Levi na naniwala si Zoe sa kanya, kaya sinabi niya kaagad, "Syempre totoo. Simula bukas, ibabalik na sa atin ang Levi Group. Hindi ba ito ay isang magandang balita?" Tinitigan niya si Zoe at sinabi sa seryosong tono, "Truth be told, I cannot stand every single from the Lopez family. Gayunpaman, sila ay mga miyembro ng iyong pamilya, kaya nais kong bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Basta pumayag silang suportahan tayo bukas, at tanggapin ang pagsisisi at paghingi ng tawad ng pamilya Garrison, susuportahan ko sila. Pagkatapos nito, kukunin sila ng Levi Group at palakasin ang katayuan ng pamilya Lopez sa Northampton." Nakaramdam talaga ng inis si Zoe sa pakikinig sa pagmamayabang ni Levi. Imposible naman. Una, hindi hihingi ng tawad ang pamilya Garrison. Pangalawa, tiyak na hindi nagawang talunin ni Levi ang pamilyang Garrison, at hindi niya mabawi ang Levi Group, lalagyan ng nobela. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang huling araw, hindi siya ginambala ni Zoe. Sige, kung gayon, mangyaring bigyan ang pamilya Lopez ng isa pang pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Zoe. Matagumpay na nakarating si Levi sa telepono ni Harry. "Levi, anong ginagawa mo? Tumatawag para sa tulong. Sabihin ko sa iyo, walang paraan." Maririnig sa kabilang dulo ng pagkadismaya ni Harry. Tumawa si Levi, "For the sake of Zoe, tinawag kita lolo. Nagpa siya akong bigyan ka ng pagkakataon. Basta't suportahan mo ako at tumabi sa akin bukas, ginagarantiya ko na ang pamilya Lopez ang papalit sa pamilyang Garrison." Scram! Isa ka bang baliw? Ano bang nangyayari sa ulo mo? Sigaw ni Harry sa telepono. Pagkatapos noon, muling tumawag si Levi kay Aaron. In the end, binigyan din siya ni Aaron ng isang marahas na bulyo. "Nga pala, pupuntahan ko si Zoe bukas. Kung gusto mong ligawan si kamatayan, mag-isa ka." Beep beep beep. Inis na ibinaba ni Aaron ang tawag. This time round, nanahimik si Levi. Nakakaligtaan ng pamilya Lopez ang napakagandang pagkakataon. Tumawa si Zoe. Siguradong haantong ito sa ganito. Sino ang maniniwala sa lahat ng ito? Maliban kung siya ay isang tanga. Pang-aasar ni Zoe, ayos lang. Ang pagtanggi sa iyo ay ang ibig sabihin ng pagsisisi sa buhay. Binigyan namin sila ng pagkakataon, pero ayaw nila. Ma'am, talaga, pinalampas ng pamilya Lopez ang pagkakataon. Bago sila matulog sa gabi, tumawag si Asher Dragon. Diyos ng digmaan. Nagpadala lang ng mensahe ang Commander-in-Chief ng 1st Army ng Northampton na nagsasabing handa na ang lahat. Handa nang umalis ang 100, sundalo. Mabuti, makinig ka sa aking utos. Sagot ni Levi. Kinabukasan, maagang nagising sina Levi at Zoe. Pagkatapos, pinaandar nila ang kotse ni Zoe sa puntod ni Morris. Habang papunta doon, nakita ni Zoe ang mga tank na dumadaan at isang linya ng mga sundalo ang nagmarcha pasulong. Ang paningin nito ay lampas sa kanyang imahinasyon. May tinatayang bilang ng 10,000 tao. Isang mahabang linya ng mga tangke ang nabuo na walang katapusan sa paningin. Bilang karagdagan sa mga helicopter na lumilipad sa kalangitan, mayroon ding mga bumbero na lumilipad sa mababang altitude, na gumagawa ng malakas na tunog ng humuhuni. Nagulat si Zoe. Tinanong niya,
Magkakaroon ba ng pagsasanay sa militar? Tumawa si Levi at sinabing, I guess so. Hindi ba napakalaking ehersisyo ito? Wala pa akong nakitang ganito kalaki. Nagulat si Zoe. Bakit may mga bumbero at ngayon dito? Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa harap ng libingan. Inihanda na ng mga tauhan ni Nueve ang libingan, habang si Levi ay nagtayo na rin ng lapida. Nagbigay galang si Zoe kay Morris. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala si Zoe na kayang talunin ni Levi ang pamilyang Garrison. Gagawin ba ito ni Levi mag-isa? Akala niya ay makakahanap si Levi ng mga taong tutulong sa kanya. Nang makitang siya ay mag-iisa, labis na nadismaya si Zoe. Hindi, siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 87. Tumigil sa pag-aalala si Zoe. Pagkatapos ng lahat, siya ay orihinal na mamamatay kasama si Levi. Kaya ano ang dapat ipag-alala? Maya-maya, isang habol ang dumaan. Bumaba sina Aaron at Caitlyn sa sasakyan. Inakala ni Levi na tatabi sa kanya si Aaron para suportahan siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating ang mga magulang ni Zoe at kalagkarin si Zoe sa sasakyan. Napasigaw si Zoe sa gulat, Tay, Nay, ano pong ginagawa niyo? Bakit mo ako hinihila? Hindi ka maaaring manatili dito at ligawan ang kamatayan gamit ang walang kwentang basurang ito. Sigaw ni Aaron. Tama, kailangan mong sumama sa amin. Hindi ka namin hahayaang mamatay kasama niya. Mahigpit na hinawakan ni Caitlyn si Zoe. Sa wakas ay napagtanto ni Zoe kung bakit dumating ang kanyang mga magulang. Nais nilang dalhin siya. Nagsisimula na siyang mag-alala habang kalagkarin na siya papunta sa sasakyan. Nagpumigla si Zoe at sinigawan si Levi para humingi ng tulong, Levi, iligtas mo ako. Sagipin mo ako. Dare siya. Kung maglakas loob siya, sisiguraduhin kong pareho tayong mamamatay. Galit na tinitigan ni Aaron si Levi. Malamig na tiningnan ni Levi si Zoe, at hindi na gumawa ng ibang aksyon. Sa huli, pinilit ni Zoe na kumawala ngunit walang resulta. Nakahawak si Aaron sa kanya habang si Caitlyn ay nagmamaneho. Tumingin siya sa labas ng mga bintana kay Levi, na nakatayo doon mag-isa at umiyak ng mapait. Tila magkahiwalay na sila ng landas mula sa sandaling iyon. Gayunpaman, kahit anong iyak ni Zoe, hindi susuko si Aaron. Matapos iuwi si Zoe, siniguro ni na Aaron at Caitlyn na maaalagaan siya. Wish ng pamilya Lopez na iuwi si Zoe. Hindi na niya kailangang mamatay kasama si Levi. Dahil tinapos na ng pamilya Lopez ang kanilang relasyon kay Levi, hindi na sila babalik ngayon. Pagkaalis ni Zoe, Asher Dragon, Kirin, Phoenix, Black Tortoise at White Tiger, lumitaw ang 5 Great Wars Regiment na may naka-black suit. Dinala pa ni Asher Dragon si Rowan at ang kanyang asawa. Umalis na ba si MS Lopez? Tanong ni Asher Dragon. Buti naman umalis na siya. Hindi ko pa gustong ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Sabi ni Levi. Lumapit si Kirin kay Levi at sinabing, Diyos ng digmaan, iniulat ng Commander-in-Chief ng unang hukbo na handa na sila at handa nang umalis. Nakapwesto sila 3 kilometro ang layo at maaaring maabot sa loob ng 1 minuto. Lalagyan ng nobela. Matapos marinig ang sinabi, tumanggaw si Levi. Ma'am, sabihin mo sa kanila na hintayin ang utos ko. Naiintindihan. Tumanggaw si Kirin. Sa sandaling ito, dumating si Nueve. Hindi siya nagdadala ng maraming tao. Ang mga dumating ay big shots, tulad ni Trey. Sinuot nila ang kanilang mga suit. Ilang tao ang nakatayo pagkatapos matanggap ang utos ni Levi. Tumayo si Asher Dragon sa tabi ni Levi at sinabing, ang Diyos ng digmaan ay nakatanggap ng balita na malapit nang umalis ang pamilyang Garrison. Sa manor ng pamilyang Garrison, hinintay ni Joseph na magayos ang lahat sa pamilya Garrison at maghanda para umalis. Si Jacob ay talagang naiinip na at hindi na makapaghintay pa. Nakahiga pa rin sa ospital ang kanyang anak na si Ashton. Maliit talaga ang pagkakataong magising siya. Siya ay sumumpa na tiyak na dapat niyang punatin si Levi sa 1 dosenang piraso. Para naman kay Rick, palagi siyang maamo. May ngiti sa gilid ng bibig niya na napaka-misteryoso niya. Sinulyapan ni Brian si Victoria at sinabing, napilayan ang aking nakababatang kapatid na 6 na taon na ang nakararaan dahil sa akin. Ginawa rin kitang baldado this time round.
Naaalala mo pa ba itong baseball stick? Tama, ito yung ginamit ko 6 years ago. Hahaha. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ni Brian habang inihagis ang baseball stick sa trunk ng kotse. Malamig na ngumiti sina Ben at Winnie. Anak, kung hindi dahil sa kinuha namin sa iyo, namatay ka na. Gusto mo ba talaga kaming patayin ngayon? Ito ay katawa-tawa. Dumating din si Holly kasama ang dalawa pa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 88. Mabilis. Hindi na tayo makapaghintay na makitang pinapahiya ni Levi ang sarili niya. Sumando si Joseph sa pintuan ng kotse at naghihintay na may dalang tungkod sa kanyang mga kamay. Tay, handa na tayong lahat. Isa pa, ang mga mersenaryo na kinuha ni Third Brother ay nasa kanilang mga posisyon. Sabi ni Ben. Tumango si Joseph, Ma'am, ang pamilyang Garrison lang ang makakaalis sa 9 ng ilang beses, lalo na si Jack Smith at iba pa. Sa pagkakataong ito, aalisin ko si Levi at sa parehong oras, ipaalam sa lahat sa Northampton kung gaano kalakas ang pamilyang Garrison. Tatay, narito si Jack Smith, lalagyan ng nobela. Tumakbo si Rick, may nakaparadang itim na kotse sa harap ng pasukan ng manor ng pamilya Garrison. Ang pangalawang kotse ay isang Lincoln limousine. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng itim na tradisyonal na Chinese jacket, na may dalawang maalamat na perlas sa kanyang kamay. Siya ay mukhang malapit na sa kanyang mga taon ng takip silim, na nagbibigay sa mga tao ng impresyon na siya ay namamatay. Gayunpaman, may liwanag sa kanyang mga mata na hindi basta-basta mapapansin. Lalo na nang iangat niya ang kanyang ulo, may isang malakas na presensya na namamalagi na nagpapahinga sa mga tao. Siya ang pinuno ng mafia boss ng Northampton, si Mr. Jack Smith. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan, narito ang hari ng Northampton. May 13 tao na sumusunod sa likod ni Jack Smith. Pinangalanan silang Invincible 13 ng Northampton. 13 makapangyarihang eksperto. Ang Invincible 13 ay dating tulad ng 9 at mga mafia bosses sa kanilang sariling mga distrito. Ngunit sila ay natalo at napasailalim ni Jack Smith bilang kanyang mga kampan. Hindi lang iyon, narito rin si Jack Jr. Siya ay bahagi ng Palm Killer Organization. Nang makitang dumating si Jack Smith, dinala ni Joseph ang lahat mula sa pamilyang Garrison para salubungin siya. Sa kasalukuyang kakayahan ng pamilyang Garrison, hindi sila nang ahas na makipagkompetensya sa kanya. Ngayon, inimbitahan namin si Mr. Jack Smith dito para tulungan kaming ipakita ang aming galing. Hindi na kailangang gumawa ng aksyon. Ang presensya mo lang ay tiyak na matatakot si Levi. Hindi siya mangangahas na gumawa ng kahit ano sa atin. Tumawa si Joseph. Walang pakialam si Jack Smith. Sayang lang ang pagbaba niya ngayon para lang magpakita sa ngalan ng pamilya Garrison. Tumingin siya kay Joseph at nagtanong, paano ang proyektong sinasabi mo? Agad namang tumugon si Joseph, bukas. Pwede na tayong magpatuloy bukas. Lumalabas na ang pamilya Garrison ay naakit si Jack Smith sa isang kapakipakinabang na proyekto upang siya ay handa na magpakita. Mabuti. Tumango si Jack Smith. Maya-maya pa ay dumating na ang isa pang sasakyan. Bumaba sa kotse ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ito si Smiling Buddha, na kumokontrol sa bahagi ng mga entertainment club ng Northampton. He keeps a very low profile, pero bukod sa akin, walang ibang kalaban sa Northampton. Ipinakilala ni Jack Smith ang nasa katanghaliang gulang, chubby na lalaki sa pamilyang Garrison. Tumawa ang chubby na lalaki. Mukha siyang palakaibigan at mabait, pero talagang malupit siya. Kung tungkol sa taong ito, siya ay si Bob, na nakikibahagi sa negosyo ng Jade Jewelry. Siya ay kilala sa Northampton, at si Nueve ay dumanas ng malaking kawalan bago salamat sa kanya. Sa Jimmy Jacuzzi, ang mabuting matandang Jimmy ay namumukod-tangi. Siya ay nagmamay-ari ng 6 na kasino sa Hong Kong, Macau at iba pang lugar. Kasali siya sa lahat ng uri ng negosyo. Ipinakilala ni Jack Smith ang lahat. Ang pamilya Garrison ay namamangha sa kanilang presensya. Ang lahat ng mga kahanga-hangang figure na ito mula sa underground world ng Northampton ay nagpakita sa oras na ito. Si Nueve lang ang taga-suporta ni Levi. Mayroong higit sa 12 sa kanila dito na maaaring makipagkompetensya sa 9 at mas mahusay kaysa sa kanya.
Ang lahat ng mga taong ito, kasama ang kapangyarihan ng pamilyang Garrison, ay nagpapatakbo na si Levi ay nasa mainit na sabaw. Hindi sila nagawang talunin ni Levi, dahil sa kanilang mga malalakas na puwersa. Tumingin si Jack Smith sa kanyang relo, at sinabing, oras na. Alis na tayo. Tara na. Agad-agad, isang mahabang pila ng mga sasakyan ang lumipad papunta sa puntod ni Morris. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 89. Maraming tao ang nagulat nang makita ang mahabang pila ng mga sasakyan, lalagyan ng nobela. Ano ang nangyayari sa Northampton? Laking gulat ng pamilya Lopez nang malaman ang nangyayari. Si Jack Smith, si Smiling Buddha, si Bob at ang iba pa ay pumunta na doon. Ito ay nakakatakot. Nanginginig si Samuel sa takot. Napabuntong hininga si Harry. Diyos ko, malalagay sa matinding problema si Levi sa pagkakataong ito. Nakakatakot talaga ito. Nabalitaan ko na may libu-libong tao ang nasasangkot. Mapalad na nasira namin ang lahat ng ugnayan sa kanya sa tamang panahon. Kung hindi, kasali rin ang pamilya Lopez. Si Sean at ang iba ay humugat ng hininga sa takot. Tumawa si Henry. Levi, ang kulit mo talaga. Ano ang kailangan mong labanan sa pamilyang Garrison? Sila ay naging napakalakas. Nakatanggap si Zoe ng balita na mayroong mahabang pila ng mga sasakyan sa mga kalsada sa Northampton. Humihikbi siya ng husto, alam niyang napakaraming tao at sasakyan ang papunta sa isang direksyon. Paano ito aayusin ni Levi ng mag-isa? Bawal kang pumunta kahit saan. Kahit patay na si Levi, hindi ka makakapunta kahit saan. Panay ang tingin ni Aaron at Caitlin sa kanya. Ang pamilya Garrison at ang hukbo ni Jack Smith ay nagpatuloy sa libingan sa isang marilag na paraan. Habang papunta doon, sinabi ni Jack Smith kay Joseph, talagang hindi darating si Francis Hicks. Tumawa si Joseph. Siya ay isang boss ng mafia na gustong manatiling nakatago, kaya malamang na ayaw niyang makilahok sa mga walang kwentang bagay. Natawa din si Jack Smith. Tama iyan. Kung hindi dahil sa project, hindi rin ako lalapit. Naghihintay ang lahat sa harap ng puntod ni Morris. Medyo nag-alala si Rowan at ang kanyang asawa, at hindi maiwasang hikayatin si Levi. Levi, bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Masyadong makapangyarihan ang pamilyang Garrison, at hindi natin kayang talunin. Napangiti si Levi at pinaniwalaan sila, please rest assured. Mapapamahalaan ko ang pamilyang Garrison. Nagtawanan din sina Nueve, Trey at iba pa. Kahit sino pa sila, masunurin sila sa atin. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon ng tunog ng pagsabog. Nakita ng lahat ang kahangahangang linya ng mga sasakyan. Sa kabutihang palad, ang paligid ay malaki at desyerto na sapat upang ma-accommodate sila. Nagulat si Rowan at ang kanyang asawa sa napakaraming sasakyan. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Karamihan sa kanila ay mga MPV at truck. Ang dami ng tao sa loob ng mga truck na ito ay hindi maisip. Ang mga sasakyan sa harap ay mga luxury limousine. Bumukas ang isa sa mga pintuan ng sasakyan, at dahan-daang bumaba si Joseph at ang iba pa. Lahat mula sa pamilyang Garrison ay mayabang na itinaas ang kanilang mga ulo. Mataas ang loob nila. Ang layunin nila ngayon ay hindi lamang para tanggalin sina Levi at Nueve kundi para ipakita din ang kapangyarihang koneksyon ng pamilya Garrison sa buong Northampton. Nagkaroon sila ng hangin ng pagmamataas sa kanilang paligid at ganap na hindi pinansin si Levi. Pagkaraang makita silang sa mga sasakyan, namutla sina Nueve, Trey at ang iba pa. Si Jack Smith ng Northampton. Jack Jr. Nakangiting Buddha. Bob. Jimmy. Binibigkas nila ang lahat ng kanilang mga pangalan sa pagkamangha. Sa Northampton, sila ang tunay na big shot. Kung ikukumpara sa kanila, si Nueve at Trey ay mga gangster lamang. Kahit sino sa kanila ay nagawang tanggalin sina Nueve at Trey. Wala akong ideya kung ano ang mga bagay na hindi inaalok sa kanila ng pamilyang Garrison, ngunit napakarami sa mga malalaking shot na ito natipon dito. Humugat ng malalim na hininga si Nueve. Nang makita sila Nueve, Trey at ang iba pa nagulat na nakatingin sa kanila, nagtawanan ang lahat ng miyembro ng pamilya Garrison. Ang mga bagay ay nagpapatuloy ayon sa kanilang inaasahan. Nakita ni Nueve at ng iba pa ang hari ng Northampton na parang nakakatakot na daga na nakakita ng pusa. Hindi nila ito napigilan.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 10. Gayunpaman, nakita nila si Levi na nakatayo roon na parang patayong sibat. Siya ay may hindi matitinag na espiritu at mukhang inspirado. Mukhang galit ang mga miyembro ng pamilyang Garrison. Levi, hindi mo ba alam na may panganib na darating sa iyo? Ngumuso si Joseph. Tumawa at tumanggaw si Levi nang makitang nakatingin sa kanya ang pamilyang Garrison. Nag-smirk sina Brian at Victoria. Tingnan natin kung paano mo pa rin kayang panatilihin ang ngiti mong iyan mamaya. Tama iyan. Ang iyong taga-suporta, si Nueve ay walang iba kundi isang langgam. Hindi na ituloy ni Ben at ng kanyang asawa ang panonood nito, lalagyan ng nobela. Para naman kay Jack Smith at sa iba pang big shots, for show lang sila. Ang tunay na trump card ay syempre ang kanilang mga kampan. Sus! Nandito na ang Invincible 13. Ito ang unang pagkakataon. Nang makita ni Nueve, Trey at ng iba pa si Jack Smith at ang 13 lalaki sa likuran niya, napabuntong hininga sila. Ang Invincible 13 ay ang pangkat ng mga dalubhasa sa Northampton. Para sa karamihan ng mga kaso, isa o dalawa sa kanila ay sapat na upang dalhin ang mga bagay sa order. Ang lahat ng 13 ay hindi kailanman lumitaw ng magkasama ng ganito. Ngayong nagpakita na silang lahat, may malaking mangyayari. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumunod sa likod ng Invincible 13. Mayroong daan-daang mga tao, lahat ay nakasuot ng itim, na may mga sandata na nakasabit sa kanilang mga baywang. Inihayag ni Jack Smith ang kanyang trump card. Nagkaroon ng pagtitipon ng 500 thugs. Hindi lang iyon, sabay-sabay ding sumulpat sina Smiling Buddha, Bob at mga subordinate ni Jimmy. Sumunod sila sa likod ng Invincible 13. Mayroong halos 1,000 tao sa kabuuan. Sa napakaraming tao na naroroon, tiyak na may nangyari. Ang pamilyang Garrison ay hindi rin nagkukulang sa mga klase at lalaki. Inilabas din nila ang kanilang trump card. Gumasto sila ng halaga para kumuha ng maraming security personnel. Kaya may mga 500 katao sa kabuuan. Maingat si Rick, kaya kumuha siya ng grupo ng mga mersenaryo. Kahit na ilang dosina lang sila, mayroon silang mga listahan ng sandata na may napakalakas na kapangyarihang panlaban. Sa kabuuan, may mga 2,000 katao. Nakaramdam ng takot at kaba sina Nueve, Trey at iba pa sa harap ng sakuna. Ang kanilang mga puso ay nasa kanilang mga bibig. Masyadong maraming tao. Labis na nabigla si Rowan at ang kanyang asawa nang nasaksihan nila ang ganoong tanawin. Napakaraming tao kung tutuusin. Nang makita ang masa ng mga tao sa likod niya, nagkomento si Jack Smith, Mr. Garrison, nagkakagulo ka, 10% lang sa kanila ang gagawin. Tumawa si Joseph sa kahihiyan, sorry. Medyo maingat ako sa aking pakikitungo dahil gusto kong iwasan ang posibilidad na magkamali. Sige, kung ganoon. Ngayon, ako, si Jack Smith ay magbibigay sa iyo ng kaunting lakas. Ikinaway ni Jack Smith ang kanyang kamay. Halos 2,000 tao ang nakapalibot sa sementeryo, nagbantay at nagbabantay sa lahat ng 3 antas nito. Kahit isang ibon ay hindi nakapasok. Mukhang may balak silang pumatay habang mahigpit ang pagkakahawak sa mga sandata sa kanilang baywang. Sa tunog ng isang utos, sila ay nagmamadaling lumabas at pira-piraso ang mga nanghihimasok. Lumapit si Jack Smith at sinabi, Nueve at iba pa, hindi ka na baluluhod. Oo. Mayroon kayong lakas ng loob na isipin na makipagkompetensya sa amin gamit ang kaunting kakayahan ninyo. Si Bob, Smiling Buddha at ang iba pa ay tumawa ng masama. Kumukulo sa galit sina Nueve at Trey nang makita nilang tinutuya sila ni Jack Smith. Hari ng Northampton, tama ang sinasabi mo na palagi mong iniisip. Ngunit imposibleng gawin natin ito ngayon. Mukhang lahat kayo ay gustong protektahan si Levi sa inyong buhay. Ano bang benefits ang natamo mo sa kanya, I wonder. Lahat kayo ay handang maging alipin niya. Pang-aasar ni Jack Smith. Ngumuso si Nueve, Jack Smith, hindi mo maiintindihan kung sino ang kaharap mo ngayon. Hahaha. Matapos marinig ang sinabi niya, tumawa ng malakas ang iba. Hindi ba siya isa pang basura na inilabas mula sa bilangguan? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11. Hahaha. Ngumisi sina Nueve at Trey sa pagkakataong ito. Nakaramdam ito ng kakaiba kay Jack Smith.
Ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay kung ano ang gusto at layunin ninyong lahat. Pagkatapos sabihin ito ni Nueve, sinimulan na naman siyang kotsain ng lahat. Walang sino man ang makapaniwala na isang taong kalalabas lang mula sa bilangguan ay talagang isang taong napakakapangyarihan at kahanga-hanga. Si Rick, na mas masinop, ay natunaw ng maayos ang mga salita ni Nueve para malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Parang may kaunting kapangyarihan at katayuan si Levi ngayon. Maaaring siya ay dahil nakilala niya ang isang benefactor sa bilangguan. Pero ano, gaano man siya katalino, wala siyang kalaban-laban kay Jack Smith. At saka, hindi niya kayang harapin ang napakaraming grupo na nagtutulungan. Kahit na ano, may isang paraan lang si Levi at iyon ay kamatayan. Kinawayan ni Levi ang kamay. Nanatiling nakatikom sina Nueve at Trey, at maso na ring tumayo sa isang sulok. Tiningnan ng mabuti ni Levi si Jack Smith at ang iba pa, pagkatapos ay tumawa at sinabing, Jack Smith. Bastos na brat. Sa tingin mo ba ay may karapatan ang **** na tulad mo na magsalita sa hari ng Northampton sa ganitong paraan? Galit na binaril ni Joseph. Tama, ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang makipag-usap sa hari ng Northampton. Galit na tinitigan ni Ben si Levi. Napangiti si Levi. Joseph, ang mga koneksyon at lakas ng pamilya Garrison ay hindi ka panipaniwala. Mas malakas ka sa inaakala ko. Lalagyan ng nobela. Ang pamilyang Garrison ay maaaring magpatawag ng napakalaking hukbo. Sapat na iyon para patunayan na sila ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya sa Northampton. Hahaha, alam mo na ba ang lakas namin? Lumuhad ka ngayon, kung gusto mong iligtas namin ang iyong buhay. Nagtawanan sina Brian at Victoria. Hinarap ni Levi ang grupo ng mga clown at nginisyan, binigyan kita ng isang buong buwan para pag-isipan ito. Hindi mo ba talaga naisip kung bakit malaki ang tiwala ko? Matapos makinig kay Levi, nagulat ang pamilya Garrison. Mabilis na nanambalik ang katinoan ni Brian at agad na bumawi. Hindi ba si Nueve ang pinanggagalingan ng tiwala mo? Sa tingin mo ba kami ay tanga? Sinuri namin ng maigi. Magkasama kayo ni Nueve sa kulungan at doon mo siya nakilala. Nang marinig ang sinabi ni Brian, tumawa ng malakas si Levi. Hahaha. Parang hindi pa gising si Ashton. Sasabihin niya sa iyo ang lahat kapag nagising siya. Sa pagbanggit kay Ashton, nabaliw si Jacob at galit na napabulalas, talagang hindi kita bibitawan ngayon, Levi. Ginawa mong gulay ang anak ko. Papatayin kita ngayon. Hindi mapakali si Levi sa mga kalokohang kalokohan ni Jacob. Tumingin siya kay Rick at sinabing, ang paborito kong pangatlong tiyuhin na pinakamaganda ang pakikitungo sa akin. Hindi mo ba naisip kung bakit at paano tayo napunta sa ganito? Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rick. Talagang naramdaman niya na hindi tulad ng dati ang ugali ni Levi ngayong buwan. Ngunit hindi niya matukoy kung bakit o paano. Ang lahat ay mukhang makatwiran sa ibabaw ngunit ito rin ay tila hindi makatwiran sa parehong oras. Pakiramdam ni Rick ay may mali matapos marinig si Levi na nagsasabi ng ganoon. Si Levi ay isang matalinong tao. Hindi ba niya alam na kahit sa kakayahan at suporta ni Nueve, hindi niya matitinag ang pamilya Garrison? Kung gayon, bakit niya gustong hamanin ang mga ito? Kahit na may napakaraming malalaking shot mula sa Northampton na naroroon, bakit hindi iyon nakaapekto kay Levi? Nangangahulugan iyon na mayroon siyang sapat na malinis at lakas labanan ang pamilyang Garrison. Inalis niya ang tingin kay Levi, at nakita niya ang 5 lalaki sa likuran niya. Kasama nila si Asher Dragon. Pakiramdam ni Rick ay kakaiba ang itsura nilang 5. Tila nagtataglay sila ng mga espesyal na kapangyarihan at may kakaibang aura. Higit pa rito, sila ay mukhang walang malasakit, na parabang ang presensya ng 2,000 tao ay hindi mahalaga. Ma'am, hindi ba medyo pamilyar ang taong iyon? Medyo pamilyar ang taong nasa harap niya, si Asher Dragon, ngunit hindi maalala ni Rick kung saan niya nakita. Ang 5 taong ito ba ang nakatagong trumpo ni Levi? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 72. Hindi masyadong nag-isip si Ben. Tinitigan niya si Levi at ngumisi, "You brat, hindi mo bababatiin ang mga magulang mo ngayon nandito na sila." Ang inampon ni Levi, si Winnie, ay tumingin kay Levi nang may panghahamak. Kung alam kong pagtataksil ka sa amin,
hindi na sana kita sinundo sa lansangan. Dapat hinayaan kong salakayin ka ng mga ligaw na aso at hinayaan kang mamatay. Ang B***starred na tulad mo ay hindi dapat hinahayaang mabuhay. Huminga. Nang makatanggap ng masasakit na pahayag ng kanyang adoptive parents, huminga ng malalim si Levi. Kung hindi dahil sa pag-ampon nila sa kanya, sapat na ang ilang mga pangungusap na ito para putulin niya ang kanilang mga ulo. Nasaktan siya ng husto. Ganito talaga ang trato sa kanya ng adoptive parents niya. I really hate this. Ito ang pinakamasakit na bagay sa buhay ko, lalagyan ng nobela. Tumago sa puso ni Levi ang sinabi ni Ben. Honestly speaking, never namin kayong iniisip na anak namin. Ikaw lang ang gamit namin. Sabi pa ng adoptive mother ni Levi na si Winnie, tama. Isa lang ang motibo namin noong inampon ka namin last time. Magkakaroon ka ng ibang lugar sa aming pamilya, at para makatanggap kami ng dagdag na bahagi ng mana ng pamilyang Garrison. Ayan yun. Kung hindi, sa tingin mo ba magpapalaki kami ng ab***starred na tulad mo? Sabay-sabay na nagsalita ang pamilyang Garrison, oo, may mahalagang koneksyon ang aming pamilya. Sa tingin mo ba ay sapat ka na para mapabilang sa pamilyang ito? Isa ka lang mabangis na aso na may maruming dugo sa iyo. Hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Garrison. Hindi pa rin makita ni Victoria ang katotohanan, kaya napatitig siya kay Levi. Levi, iniisip mo pa bang ibagsak ang pamilyang Garrison? Tumigil sa pangangarap. Ito ay hindi sapat dahil mayroon kang 9 sa iyong panig. Siya ay isa lamang hamak na langgam. Tumawa ulit si Levi. Binigyan ko na kayong lahat ng 1 buwan para pag-isipan ito. Bakit lahat kayo ay umaasal na parang mga hanggal na baboy? Sa tingin mo ba talaga ang aking taga-suporta ay si 9? Do you think he dares even if I log my courage to him? Nagtaas ng boses si Levi. Hindi, Mr. Garrison. Napaluhod si 9 at ang iba sa sobrang gulat. Sa puntong ito, nakita ng lahat sa eksena na natatakot si 9 kay Levi. May isa pa siyang hidden trump card na hindi natin alam. Naisip ito ni Rick at isang nakakatakot na kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan. Tumingin si Levi kay Holly at tumawa. Ngayong nasa harap ka na ng kanyang puntod, hindi ka ba nakakaramdam ng kaunting pagsisisi? Hindi mo ba naisip na nakatingin si Morris sa iyo mula sa itaas? Sa totoo lang, medyo nagsisisi si Holly. Gayunpaman, inangat niya ang kanyang ulo at mayabang na sinabi, mas mabuti na patay na siya. Kung nabubuhay pa siya, mabubuhay pa kaya ako ng ganito kay Ganhawa. Dapat siyang matuwa na nagawa niyang maging mahalaga sa kanyang Diyosa bilang kapalit. Napangiti si Levi, kaya hindi mo naramdaman ang pangangailangan na magsisi. Siyempre, tumingin muli si Levi sa mga miyembro ng pamilyang Garrison. Hindi ba kayong lahat ay nakakaramdam din ng 1 onsa ng pagsisisi? Dumura. Ikaw ay ab***starred at iyon ay isa pang B***starred na patay na. Ano ang mayroon para magsisi tayo? Patuloy silang binabanggit ng pamilyang Garrison bilang B***starred. Naluluha si Rowan at ang kanyang asawa. Ang kanilang anak ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, ngunit siya ay isinumpa at binyansagang ab***starred. Sino ang makatiis sa gayong kawalang katarungan? Galit na galit si Joseph at napabulalas sa galit. Hari ng Northampton. Maaari ba kitang pahirapan para kumilos? Hindi ko na ito mapapanood pa. Tumanggaw si Jack Smith. Sige. Ayon sa gusto mo. Ayokong makita silang nakatayo. Nag-utos si Jack Smith sa lahat na mauna ang pagsingil. Vroom. Sa oras na ito, isang umuugong na tunog ang nagmula sa labas. Lahat ay napalingon sa direksyon ng mga sasakyang paparating. Ang pinaka-nakakatakot ay ang makakita ng sasakyan ng pulis sa gitna ng mga sasakyang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 73. Pansamantalang huminto ang mga tulisan at tumingin sa likuran. Napangiti si Jack Smith pagkatapos masulyapan. Ginoo, Garrison, pinahanga mo talaga ako. Marami pa bang darating? May police car pa ba? Ito ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, natulala sina Joseph, Rick at ang iba pang pamilyang Garrison. Nakatayo sila doon, sa kawalan. Naubos na ng pamilyang Garrison ang lahat ng kanilang mga hitsura, at lahat ng kanilang mga koneksyon ay naroroon sa pinangyarihan.
Bakit mas dumami ang tao? Nagtanong kaagad si Joseph. Jack Smith, hindi mo ba inimbitahan ang mga taong ito? Tumawa si Jack Smith. Nagbibiro ka, Mr. Garrison. Nandito na lahat ng inimbitahan ko. Tama iyan. Nandito na lahat ng connections natin. Sumagot sina Bob, Smiling Buddha at ang iba pa, lalagyan ng nobela. Kakaiba yan. Sino ang mga taong ito? Masama ito. Nang may napagtanto sila, lumingon sila kay Levi. Napakakalmado niya. Siguradong inimbitahan niya ang mga taong ito dito. Sa lalong madaling panahon, ang mga sasakyang ito ay huminto sa labas. Bumaba ang ilang tao sa sasakyan ng pulis. Captain of Patrol Squad Xavier Fields, Deputy Captain Derek King, at Captain of Criminal Investigation Team Alex Williamson. Si Jack Smith ay napakapamilyar sa mga tao sa departamento ng pulisya. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan nila. Matapos pakinggan ang kanilang mga pangalan, lahat ay tinamaan. Ang pamilya Garrison, lalo na, ay nagulat nang makita ang presensya ng mga pulis. Labis na namutla si Ben at natakot. Nanginginig sa takot sina Brian at Victoria. Sa sandaling ito, ang ilan pang mga tao ay bumaba mula sa iba pang mga kotse. Sa paningin ng lahat ng mga taong ito, si Jack Smith, Bob at iba pa ay nakaramdam ng takot. Diyos ko, pinuno na si Jesse Nielsen, Deputy Leader Zeneth Fuller, Uptown District Leader Draco Simmons, unang kalihim Cedric Jones, at commander ng Ministry of Construction at ng Ministry of Land. Napakapamilyar ni Jack Smith sa mga pinunong ito mula sa Northampton. Binanggit niya lahat ng pangalan nila. Siya ay nagngangalit sa sandaling ito. Bakit sila nandito? Kahit na si Jack Smith ay kilala bilang hari ng Northampton, ito ay isang palayaw lamang. Mayroong maraming mga tao na mas mataas sa kanya sa mga tuntunin ng ranggo at katayuan sa Northampton. Siya ay labis na natatakot sa lahat ng mga taong nauna sa kanya. Kung lahat sila ay maglalagay ng masamang salita tungkol sa kanya, siya ay titigil sa pag-iral. Hindi lamang si Jack Smith ang natakot sa kanilang presensya, ngunit si Bob at Smiling Buddha ay natatakot din. Ang mga taong ito ay kanilang mga kaaway. Bagamat iba sa kanila ang pamilyang Garrison, natakot din sila sa presensya ng mga big shot na ito. Mas natakot sila sa layunin ng pagdating ng mga taong ito. Bakit sila nandito? Mabilis na napansin ni Rick na si Jesse, Xavier at ang iba ay nakasuot ng itim na suit na may puting bulaklak na nakapin sa kanilang mga dibdib. Ito ay maliwanag na sila ay narito upang magbigay ng kanilang paggalang kay Morris. Malapit nang sumabog ang ulo niya sa mga sandaling ito. Sinubukan ni Rick na suriin muli si Levi. Sino ba talaga siya? Kahit na ang mga malalaking shot na ito ay narito para magbigay ng respeto kay Morris. Lumapit si Jesse at ang iba pa. Napakunot ang kilay ni Xavier, at sumigaw, gumawa ka. Nagulat ang mga magnanakaw kay Xavier at nagukit ng daan para madaanan niya. Basang-basa sila sa pawis habang nakatingin kay Xavier at sa iba pang naglalakad. Si Jack Smith, Joseph at ang iba pa ay nakatayo sa kabilang panig ng landas, naghihintay ng balisang. Nang makita nila si Jesse at ang iba pa, pumunta sila upang salubungin at batiin siya. Malamig na sumigaw si Xavier, "Scram! Huwag kang hamarang sa daan." Nagulat si Jack Smith at ang iba pa at tumabi, hindi nang ahas na kumilos. Inilabas ni Jack Smith ang kanyang panyo para panasan ang pawis sa kanyang noo. Sa sobrang takot ni Joseph ay tumaas ang kanyang presyo ng dugo at muntik na siyang mawalan ng malay. Nakatitig lang ang lahat habang naglalakad si Jesse at ang iba pa papunta sa puntod. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 74. Pagdating nila sa harap ng libingan, tumango lang ang lahat kay Levi at nagbigay galang kay Morris. Pagkatapos, naglakad sila papunta kay Rowan at sa kanyang asawa para mag-alay ng kanilang pakikiramay. Si Rowan ay nagtatrabaho noon sa departamento, kaya alam niya kung sino ang mga taong ito. Napaluha siya sa tuwa at inangat ang ulo, nakangiti, "Morris. Nakikita mo ba ito? Nandito ang iyong mga pinuno para magbigay ng galang sa iyo." Nagsimulang umiyak ang matatandang mag-asawa. 12 ng mga big shot mula sa Northampton ang nagbigay galang kay Morris, isa-isa. Nadismaya si Jack Smith nang nasaksihan niya ang eksenang ito. Lahat sila ay tila nahulog sa isang nagyayelong malamig na kuweba.
Unti-unti, naiintindihan nila kung bakit isinakripisyo ni Nueve at Trey ang kanilang buhay para kay Levi. Naunawaan na ngayon ni Jack Smith kung bakit ayaw sumama ni Francis Hicks, at binalaan pa siya na huwag. Alam ni Francis Hicks ang tungkol dito. Hindi tayo pwedeng makisali sa paggamit nito. Nakita ni Holly, Kate at Misty ang mga pinuno ng Northampton na nagbigay galang kay Morris. Nagkaroon sila ng halo-halong emosyon sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung ano ang nakalaan para sa kanila. Ako, hindi mapigil ang manginig ang mga binti ni Joseph. Hindi siya nakaimik. Wala nang balak maghayganti si Jacob. Labis na naguluhan si Rick. Ito. Masyadong nabibigla si Ben para makapagsalita. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Winnie si Levi. Hindi niya inaasahan ito. Si Brian, Victoria at ang iba pa ay nataranta. Ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Levi? Bakit nandito lahat ng pinuno? Kahit na ang mga may malakas na koneksyon ay hinding-hindi maaaring pagsamahin ang lahat ng mga taong ito. 1,000,000 pag-aalinlangan at tanong ang pumuno sa kanilang mga ulo. Ang aking pakikiramay, Mr. Atkinson. Matapos magbigay galang ang malalaking shot na ito mula sa Northampton, umalis sila nang hindi na nagtagal. Hindi rin sila tumingin kay Jack Smith o kahit kanina. Ito ay nagpagulo sa ibang naruroon. Anong nangyayari dito? Natawa naman bigla si Ben. Nakuha ko na. Pumunta dito si Mr. Nielsen at ang iba pa para magbigay ng galang kay Morris bilang paggalang kay Rowan at sa kanyang asawa. Sanay sila sa mga matatandang pinuno sa departamento kung tutuusin. Tama iyan. Matapos malaman na nagdulot ng malaking kaguluhan si Levi, natural lang na pumunta sila rito at magbigay ng galang. Agad na sabi ni Joseph. Pinag-isipan din ito ni Brian. Kung si Mr. Nielsen at ang iba pa ay mga taga-suporta ni Levi, bakit hindi sila pumunta at inatake tayo, ngunit umalis ka agad? Tama, dapat iyon. Sumang-ayon din si Jack Smith. So, hanggat hindi namin sinasaktan ang pamilya ni Rowan at hinawakan ang puntod ni Morris, magiging okay kami. Para sa ibang tao, magagawa natin ang anumang gusto natin sa kanila. May nakamamatay na tingin sa mga mata ni Jacob. Matagal na niyang gustong patayin at paalisin si Levi. Oo, kailangan kong makasigurado na luluhod si Levi sa harapan ko ngayon. Pinagpag ni Joseph ang kanyang tungkod. Nakabawi ang mga tulisan mula sa gulat na naranasan nila kanina at muling tumingin ng masama kay Levi. Sa sandaling ito, ikanaway ni Levi ang kanyang kamay para tawagin si Asher Dragon at iba pa sa kanyang tabi. Sabihin mo sa kanila na kikilos tayo. Utos ni Levi. Naiintindihan. Tumanggaw si Asher Dragon. Pagkatapos noon, naglabas siya ng walkie-talkie at nagutos, kumilos ka na. Nakita ni Levi ang mga miyembro ng pamilyang Garrison na nakilala sa kanya. Ngumiti siya at sinabing, I'm sorry for the delay and thank you for waiting. Ihain na ang totoong ulam. Lalagyan ng nobela. Napabulala si Brian, Levi, anong mga pakulo mo na naman? Whoosh! Kuwit. Nang tumigil si Brian sa pagsasalita, isang signal flare ang inilunsad sa lahat ng direksyon. Bang! Nawala ang lahat nang makita nila ang pagsiklab ng signal sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 75. Si Jack Smith ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay. Hindi niya alam kung anong uri ng mga mensahe ang ipinadala ng mga signal flares na ito. Gayunpaman, ang mga mersenaryo ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang makita ang signal na sumiklab, alam nilang may malaking mangyayari. Isa itong signal flare na partikular na ginamit ng militar. Ito ay hindi maganda. Mr. Garrison, kailangan nating umatras sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng mersenaryo ay nagsumbong kay Rick. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Rick na walang karanasan sa aspetong ito ang ibig niyang sabihin. Bakit tayo atres? Hindi pa natin nalaman kung ano ang eksaktong nangyayari. Malamig na tugon ni Rick. Tapos atres tayo. Ayaw na namin ng pera. Alam ng mga mersenaryo kung ano ang kinakatawan ng signal flare. Kaya, gusto nilang umatras at umalis. Hindi nila kinailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa pera. Boom! Nang malapit na silang umatras, biglang gumalaw ang lupa,
at gumalaw ang lupa sa ilalim ng mga paa ng lahat, lalagyan ng nobela. Lahat sila ay malinaw na nakita ang buhangin at mga bato na bumagsak at nanginginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga vibrations ay naging mas matindi at marahas. Ang ilang mga tao ay hindi matatag at hindi makatayo. Parang may paparating na higanteng lindol. Dahan-daang yumoko ang mga mersenaryo at inilapat ang kanilang mga tainga sa lupa upang makinig. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Masyadong malakas ang vibration na ito. Noong nakaraan, naranasan nilang mapalibutan ng daan-daang mga mersenaryo ng kaaway sa baog na larangan ng digmaan, at ang panginginig ng boses noon ay sapat na malakas. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang panginginig ng boses at sa kanilang mga nakaraang karanasan, ang sukat ay mas malaki kaysa sa kanilang naranasan. Ito ay isang magaspang na pagtatansya ng mga 100,000 katao sa larangan ng digmaan. 100,000 tao. Anong uri ng konsepto ito? Hindi niya magawang isipin ito. Buzz buzz buzz. Sa pagkakataong ito, may mga pagsabog ng mahinang paghiging sa hangin. Lahat ay tumangala at nagulat nang makita ang maliliit na eroplano na umaaligid sa kalangitan. Ramdam na nila ang paparating na bagyo. Ang pinakamasama ay makikita ang mga eroplanong ito na nakahanay at lumilipad ng magkakagrupo, na umiikot sa kalangitan sa itaas. Lahat ay nagbibilang ng bilang ng mga eroplano sa kalangitan. Mayroong hindi bababa sa daan-daan sa kanila. Hindi lamang iyon, may daan-daang mga helicopter ang nangingibabaw sa mas mababang airspace pati na rin. Sila ay siksik at tinakpan ang buong kalangitan ng milya-milya. Naging madilim ang langit at walang nakakakita. Ang napakaraming bilang ng mga eroplanong ito ay ganap na natakpan ang araw, na nakaharang sa lahat ng sikat ng araw. Nariyan ang bigla ang pagdating ng 12 ng malalaking sasakyang pangtransportasyon na walang layunin na umaaligid sa himpapawid. Boom boom boom. Ang lupa sa ibaba nila ay umuuga ng malakas. Maraming tao ang hindi matatag sa kanilang mga paa. Tingnan mo, may sumigaw na nakatayo sa pinakalabas na bilog, dahilan para mapalingon ang lahat. Lumitaw ang ilang malalaking bagay sa kanilang linya ng paningin. Nang sa wakas ay nakita na nila ng malinaw, ang mga mukha ng lahat ay namutla na. Laking gulat nilang lahat. Ang mga malalaking bagay ay isang linya ng mga karwaheng pandigma at mga tangke ng labanan. Pumasok sila mula sa lahat ng 4 na direksyon. Tinansya ng mga mersenaryo na ang bilang ay hindi bababa sa ilang libo. Isa itong epic battle scene. Tingnan mo, nakita ng lahat ang impanterya sa gitna ng mga karwaheng pandigma. Napakarami sa kanila, siksikan, at halos hindi nila makita ang kani-kanilang ulo. Click click click. Ang pagbuo ng mga tangke ng labanan ay sinundan ng isang malaking infantry. Dumating sila sa isang uniforme, nakakagulat na bilis. May 4 na kolum sa isang regiment. Bilang isang magaspang na pagtatansya, makikita natin ang 20 grupo. Makikita natin ang mga 20,000 tao. Pero maliit na portion lang. Marami pa sa likod. Ang pangunahing hukbo. Sinuri ng mga mersenaryo ang sitwasyon gamit ang kanilang mga kasanayan sa kadalubhasaan.